Hindi ko mga hindi ko alam rather mga kababayan kung ito bang si Auntie Claire at ang palasyo ng mga ahas ay nagtatanga-tangahan lang or siya nga talaga or maybe budol lang. Kasi ang sinisisi nila kung bakit marami raw na Pilipinong nagugutom ay dahil sa mga kalamidad. Ano to, tanga lang or nanloloko lang? Bobo ba tong mga to? Okay mga kababayan, sabi ha, kalamidad ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagugutom, sabi ni Auntie Claire. Mga kababayan, hindi pa tayo pinapanganak, tinatamaan na ng kalamidad ang Pilipinas. Alalahanin nyo, nasa Pacific Ring of Fire tayo at ang katabi natin ay ang karagatang Pasipiko na kung saan dyan nanggagaling ang mga bagyo at namumuong low pressure area. So, baka nga bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, bagyuhin na ang bansa natin. Pero hindi tayo mahirap nun. Hindi gutom ang mga Pilipino nun. Puro ginto pa nga ang mga alahas ng mga raha, ng mga sultan, ng mga dato nun eh. 'Di ba? Hindi naman mangbang ang mga Pilipino bago ang colonial period. Bago dumating ang mga Kastila, bago dumating ang mga Kano at mga Hapon. Kasi nga parang yung nangyaring pagpunta ng mga Kastila sa Pilipinas, right? How many years ago what that was? Basta 333 years po kasi silang na malagi at inangkin ang bansa natin. Ang tagal, tatlong century, ano bang century? Siglo, mga atat kuya. Bakit nagtagal ang mga Kastila sa Pilipinas? Kasi nga, mayaman ang bansa natin. Maghukay ka lang ng hanggang dibdib, makakakuha ka na ng mga ginto. As in yung mga grains, okay? Kaya nga maginto ang mga Pilipino nun eh. Kaya rin siguro paborito tayong or isa tayo sa mga gustong kabarter ng mga Chino. Kasi kung anong meron man silang paninda, mga silk, mga Chinaware, at kung ano pagkain, ay baka ang 'di ba ang pinambabayad natin baka hindi lang mga ani natin, prutas, gulay, baka pati yung mga ginto nga na ganyan. Alam niyo bang ang pagpunta ng Kastila sa Pilipinas noon ay kunwarian lang na hinahanap nila ang Spice Island ng Malacca, and I think that's near Indonesia, Malaysia, diyan sa baba natin. Pero Pilipinas ang pinuntahan ni Magellan. Bakit? Akala raw nila ang Pilipinas na ang Spice Island. Hinahanap daw, baka malay nyo, code name pala yung Spice. Spice, Recado. O anong mga rekado ang kailangan nila na wala sa kanila? Wala ba sa kanilang sili? Walang paminta? Walang sibuyas? Walang kamatis? Walang bawang? O ano pang kailangang rekado na sa Pilipinas lang tumutubo? Or sa Malacca Island or Malacca, somewhere there in the lower part of the southeast. So akala daw nila Pilipinas na yung hinahanap nilang isla. Diyos ko po kung mali pala yung pinuntahan nyo, ba't nag-stay kayo ng 333 years sa Pilipinas? Unless Pilipinas talaga ang target nila kasi nga mayaman sa ginto ang bansa natin. Okay? So, hindi mahirap ang mga Pilipino noon. And the point being, bakit mahirap ang Pilipinas ngayon? Ay noon pa man, tinatamaan na tayo ng kalamidad. There was a part of our, 'di ba, of the history of the Philippines na tiger economy tayo, na pumapangalwa tayo sa ano ba? Baka top 1 pa nga tayo sa Southeast Asia na mayaman at booming ang economy, tiger economy. Maybe nakipag-rival tayo sa Japan. Sino ba ang mga kalibal natin? Singapore? No? Like panahon ng tatay ni Ngiwi? Or bago ang pag-upo ng tatay ni Ngiwi? Basta sa ganyang mga taon? Na hindi naman mahirap ang Pilipinas? Maybe bago yung mga gyera, mga tatkuya, no? Or maybe after ng gyera, nakausad naman tayo. Pero, dahil daw sa mga kalamidad, kaya hindi naman nagugutom ang ating mga ninuno noon. Mga kababayan, ako nung bata pa, tanda ko, nagkaroon ng krisis sa bigas sa Pilipinas. Okay? Na parang biglang nagmahal yung, I don't know kung sino yung presidente noon, maybe it was Erap or Fidel V. Ramos.
na nagmahal ang bigas, ang lahat ng mga kapitbahay namin hindi na makabili. Kasi before, kung hindi ako nagkakamali, at least yung inabot ko, 21 to 27 pesos ang kilo ng bigas. Afford pa namin yun, no? Like 50 pesos isang ganta. Kahit gantang, umabot ng sabihin mo 80 to 100 pesos ang dalawat kalahating salop. Salop ba? Kilo? Ganon. Oh, pero marami kaming kapitbahay noon ang hindi na kinayang bumili ng bigas. Kaya ang kinakain na sa araw-araw ay nilagang saging, nilagang kamote, nilagang mais. Pero kami, hindi naman kami mayaman. Si Papa ay driver lang naman ng jeep. Okay? Pero nakakaya pa naming bumili ng 50 pesos to 100 pesos. Kung 50 pesos ang dumating ba sa point na 50 pesos no ng kilo? Hindi pa eh. Basta alam ko yung ganta na tinatawag ganta no, or gantang. Something like that. So parang 2.5 kilo yun. Ang presyo niya from 50 hanggang 100. So affordable. Panahon nga ni Tatay Digong, 40 pa ang bigas eh. Ngayon, magkano na ang bigas dyan sa Pilipinas? 60, 80, yung magandang klase? Nagugutom ang mga Pilipino dahil hindi lumalaki ang sweldo. Nagmamahal ang mga bilihin, hindi sapat ang kinikita. Wala ngang savings eh. 'Di ba? Kung meron man, magagamit mo rin for emergency. Good luck sa iyo kung malala yung emergency na kailangan, 'di ba? Na kailangan yung gastusan, halimbawa aksidente, pagkamatay ng kamag-anak at kung ano pa mang good luck. Bago ka pa makapag-ipon ng 100,000, ilang taon kang mananarbaho diyan sa Pilipinas? Kung ang trabaho mo lang din naman ay minimum ang sweldo. So, kaya maraming nagugutom dahil sa corruption. Walang ginagawang matinding effort ang gobyerno para magkaroon ng napakaraming trabaho sa Pilipinas. Hindi nag-i-invest sa Pilipinas ang mga negosyante na gustong palawakin ang negosyo nila at maging international. Say sa Pilipinas mag-invest ng kanilang mga factory or pagawaan or whatever. Alam nilang malulugi sila dahil mahal ang kuryente, mahal ang internet, may corruption, delikado, mabagal ang logistics dahil malala ang traffic, hindi maayos ang public transport. Kaya mahirap magnegosyo sa Pilipinas. Umaalis pa ang mga negosyanteng foreigner sa Pilipinas or mga investors, nawawala ng trabaho ang mga Pilipino. Plus, syempre, ang Pilipinas, despite na agricultural country naman, ay umaangkat pa ng pagkain katulad ng bigas, isda, even sibuyas inangkat. Hindi pa nga nakaka 6 months si Marcos Jr. sa palasyo ng mga ahas. Ang sibuyas umabot ng 800 pesos. Diyos ko po! Sibuyas na 20 pesos dati, marami na, isang pumpong na ng sibuyas, 20, panahon ni PRRD. Okay? Tapos umabot ng, pagpalagay mo noon yung isang kilo ay 80, naging 800 nung panahon ni Marcos Jr. times 10. Bakit? Kasi may mga sindikato. Okay? Imbes na bilhin yung mga tanim na mga gulay, prutas, rekado, bigas, or palay, imbes na bilhin yung mga harvest ng local farmers, ay gusto nila mag-import kasi may malaki ang right? Malaki ang kupit sa importation, malaki ang pwedeng komisyon or whatever. Oh, sasabihin, naku, kulang tayo ngayon sa karning baboy kasi may mga African swine flu. Bili tayo ng metric tons ng mga karne sa Vietnam or sa Thailand or wherever. Umangkat tayo para ang kagustuhan ng Pinoy na makakain ng baboy ay masatisfy. Yung pala, ayun, bilyon ang gagastusin pero mura lang ang bili, so may kupit. Alright? O pagdating sa Pilipinas, baka mamaya yung nabili pang karne, mga may sakit pa. So isa rin yan sa magpapahirap sa Pilipino, yung wala kang madudukot sa panahon ng kagipitan or pag nagkasakit or whatever, kapag may emergency. Ang may kasalanan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino ay ang mga nakaupo sa pwesto, hindi ang kalamidad. Meron tayong emergency funds. May contingency funds ang Pilipinas, may inilalaan na budget
sa mga ganyang kalamidad? Nasaan? O, ang mga sinasabi ng Auntie Claire kumukontra sa nag-ano no, nagkokontrahan si Auntie Claire parang ano, makangak-ngak lang. Kinokontra mo sarili mo. Tingnan mo Auntie Claire, oh. Ano sabi din eh? May pondo tayo. Sabi ng palasyo, hindi raw nagpapasaklolo sa ibang bansa dahil sa bagyo. Yung Tino, hindi magpapasaklolo kasi may madudukot daw. O meron naman palang emergency funds eh. O ayan oh. Anong sagot ni Kiko? Wala nang bansang tutulong sa atin. Alam nilang nanakawin lang ni Marcos ang Actually, mga kababayan, may tutulong pa rin. Like, 3 bansa pa rin yung magpapadala ng tulong. At sa tingin ko, itong bagyong uwan na paparating in few days, ay baka marami po ang mamatay kung hindi kayo lilikas at hindi nyo tutulungan ang inyong sarili at hindi kayo lalayo sa lugar nyo na baka alanganin. Alamin nyo na. Baka mamaya, di ba, may mga illegal logging sa lugar nyo, may mga minahan, umalis na kayo kung nasa mabababang lugar kayo. Pumunta na kayo sa mga kamag-anak nyong malalayo na hindi tinatamaan ng bagyo. Ngayon, kung hindi kayo makaalis, maghanap kayo ng matataas na lugar. Imposible naman ang buong isla ninyo or ang buong probinsya niyo ay kapatagan. May mga parte dyan na mataas naman, elevated na lugar. At saka mga kababayan, dagdag mo pa rin dito no, na wala tayong mga ganyan, yung mga infrastructure ba, or ipinatayo ng gobyerno na parang, tawag dyan, yung, usually kasi ang ginagamit natin, mga schools right, for evacuation, ganon. Even yung mga basketball courts, mga gymnasium. So kung meron talaga tayong evacuation center, kung ang gobyerno ito ay tinupad ang kanyang pangakong magkakaroon ng Build Better More, o di dapat ganon, di ba? 2 days or days prior sa pagtama ng bagyo, proceed na yung mga tao sa mga evacuation centers. O gawing multi-purpose maybe yun, di ba? No? Maybe yun ay gym, pero ang structure ay parang okay, gym siya sa baba, pero ang bubong niya ay hindi na bubong yero kundi parang buhos na. And then doon may mga pwedeng pagtayuan ng mga tent sa taas or something at least elevated, 'di ba? Hindi nag-iisip ang gobyerno to kasi wala nang pakialam. At totoo naman ang sinasabi ni Kiko na walang tutulong sa bansa natin kasi kukurakutin. Gusto nila itong may mga kababayan, this is an avenue for for nakaw rin itong mga kalamidad. Syempre may mga dadating na bilyones na tulong from mga maaawaing bansa at mayayaman naman at 'di ba? Malapit ang puso nila sa mga Pinoy, maybe yung kanilang mga kasambahay or mga katrabaho, mga Pinoy rin, or maybe nakagawian na nilang tumulong sa Pilipinas, or maybe they appreciated the PRRD when PRRD was the president. So ay, okay, kailangan ng tulong natin, 'di ba? Go, baka magamit pa 'yan sa tax exemption ng mga kung sino man sa abroad. O di tulong, padala ng tulong, bilyon-bilyon ay ibubulsa 'yan mga ating. Lalo in dollars. Ay, ang mga politiko ngayon, 'di ba? Sabik na sabik, magnakaw at nabakante ng 6 years nung si PRRD ang umupo na nagkaroon ng preno nagkaroon ng hiatus ang kanilang pagnanakaw. Sa 6 years silang nasabik. Kaya nga walang flood control kung meron man durog-durog, sira-sira some standard. Meron naman daw pondo. Yun pala naman na Auntie Claire may pondo for calamity. So bakit nagugutom ang mga Pilipino? Ba't hindi nyo dukutin ang pondo? Sabi nyo may pondo kayo. At kahit walang tumulong na ibang bansa sa Pilipinas, nagbabalik nagsasalubungan ng mga sinasabi mo, you're contradicting yourself. At ang mga Pilipino aware din naman, actually, unfortunately mga kababayan, sa atin kasi, pagka alam na may paparating na bagyo, saka nagpa-panic buying. Right? Ganon, bili ng mga stocks ng pagkain, bigas, delata, or kung ano man. Ilalagay na lang sa freezer ng mga karne, or ulam, or gulay, prutas, saka bumibili. Or maybe hindi talaga rin makapagtabi kahit pera. Kasi nga, sa hirap ng buhay, wala ka rin maitabi. May mga pinapag-aral ka pa. May tinutulungan ka rin kamag-anak. Kung wala tayong kamag-anak na nagtatrabaho abroad at aasa tayo sa kinikita lang sa Pilipinas, wala talagang madudukot. Okay, kaya nga nag-aalisan sa Pilipinas ang kayang umalis. Kaya nga nagkakahiwa-hiwalay. Okay, umaalis ang ina, ang tatay, ang ending napapariwara ang mga anak. Tapos pag umalis pa, iisipin mo na, di ba may balita nga kanina na yung isang OFW, 19 years from Israel as OFW,
19 years niyang pinagtrabahuhan at pinundar ang bahay niya, wala, inanod ng baha. Walang natira, patag. Napatag ang lugar nila. Inanod ng baha ang ipinundar niya. Nasayang ang 19 years niyang paghihirap. Kung Pilipino din lang naman mga kababayan, marunong naman tayong dumiskarte. Masipag naman ang Pilipino, okay? Masayahin. Pero hindi dahilan na kalamidad lang. Inutil din talaga ang gobyerno. Hindi aanurin ang mga bahay at ang mga properties ng mga Pinoy, hindi masisira. Walang mamamatay. Kung napaghahandaan ng gobyerno ang ganitong kalamidad, kung naka-ready, kung totoong nag-build better more, kung hindi binulsa at ninakaw ang pera ng mga Pilipino, nakapagpatayo na ng mga evacuation centers, bawat lugar dapat meron yan. Hindi yung gagamitin mo pa yung school, baka yung school anurin din or abutin din ng tubig baha. Kung matino ang namumuno, ipagbabawal niya itong mga mining. Okay? Hindi natin alam kung paano gagawin na hindi masayang yung mga earth minerals ng Pilipinas na malaki at mahal ang value. Okay? Pero syempre dapat mahigpit, hindi. Kung masisira yung mga kabundukan, mga puno, tapos pagka nagkaroon ng bagyo, ay aanurin ang mga lupa na kinalkal nyo or binungkal nyo, hindi pwede. Eh kaso mo walang pakialam. Ang mga nakaupo, puro mga ganid, mga sakim, nagpapaligsahan sa paramihan ng nakaw. Yan ang dahilan kung bakit naghirap ang mga Pilipino, hindi dahil sa maya't maya may tumatamang kalamidad. Ang Japan nga kita nyo, 'di ba? Tinatamaan ng tsunami, lumilindol, nagkakrak ang lupa, ang bilis makarecover at mayaman pa rin. Ang bilis gumawa ng, 'di ba? Ng may mga bulkan din ang Japan. Mabuti na lang napakayaman nila. Ang Pilipinas, hindi pa nga ganyan katindi ang tumatama sa atin eh. Bagyo lang yan. Among the other calamities, sa tingin ko, ang bagyo ay hindi ganun ka mapanira, hindi katulad ng pagsabog ng bulkan or matinding lindol. Ano pa pag may tumamang big one sa Pilipinas? Saan tayo pupulutin? At ngayon may paparating na malakas na bagyo. Nababahala na raw si Niwi, nag-aalala na raw. Hanggang pag-aalala ka na lang? Kung meron kang hawak na magagamit mo for emergency, budget, okay, equipments, tao, pakilusin mo na. Hindi yung nag-aalala na babahal, natatakot ka, pukin ng ina mo, mas malala ka pa kay ngoy-ngoy. Ikaw ang malas sa Pilipinas. Tama mga kababayan. Paki-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.